Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa usaping hudas. Naghudas, meron na naman naghudas sa Pilipinas. Nako man. Akala ko ba ay talagang matino itong si Junior is the Lord na si Joel Villanueva. Kasi siya yung nagkumpleto sa 13 quorum ng Senado, yung special session na pinatawag ni Vangag. Kasi nga, gusto nilang hawakan ang gobyerno para wala na silang makalaban. O ito, you see, kinumpara ng ibang mga vloggers si Joel at saka si Jinggoy Estrada. Sino sa kanila ang may pananagutan? Sino sa kanila ang marunong makonsensya? So, si Jingo Estrada, sabihin na lang natin na siya ay nangurakot, nakonsensya siya at nagpakulong kahit hindi pa nga siya natulang guilty. Pero ito namang si Joel Villanueva, hindi siya nakonsensya. Sa halip ay pumanig siya doon sa mga malita boys, doon sa gang na nagtatanggol sa kasamaan ng mga pinaggagawa ni Vangag para pagtakpan ang mga flood control na issue, pagtakpan yung mga malita boys, yung mga malita gang, yung mga pagnanakaw, yun, dun siya pumanig. At ngayon, wala na. Talo na naman ang sambayan ng Pilipino. So, ito kinokumpara. One is a preacher, who is si Joel Villanueva. At ang isa naman ay ang prisoner na walang iba kundi si Jingo Estrada. So, si Jingo Estrada ay nakakahanga. Sobrang nakakahanga talaga siya kasi hindi siya natakot nga makulong. Samantalang itong isa, takot, bahag ang kanyang buntot. Hindi siya naniwala sa Panginoon. Hindi siya nag-trust na lahat ay kayang gawin kapag nandyan ang Diyos sa kanya. So, ibig sabihin, wala ang Diyos sa kanya. Sinong nasa sa kanya? E di siyempre si Satanas. Siya yung nag-fulfill ng mga prophecy na in the last days, you will become the bulaang propeta. Na ikaw ay magsasabi tungkol sa Panginoon na ganito, ganyan, ang galing-galing magsalita, pero wala naman sa gawa. Yun ang hindi maganda na ginawa ni Jinggoy Estrada. Joel Villanueva, sorry po, hindi si Jinggoy Estrada kundi si Joel Villanueva. O yan, nagkaroon sila ng quorum dahil dumating ang Junior is the Lord. See? Dumating siya at nag-elect sila ng presidente na atat-atat din na gatsalyan na yan at yung iba sa kanila, yung lahat sa kanila at saka yung Blue Ribbon Committee, hala sa inyo na yan, sige pagtakpan nyo na. Anyway, mga less than 2 years na lang kayo dyan. Pagdating ng 2028 ay kayo pa rin. Okay, so basahan natin dito, nag-research talaga ako dito sa Bible. Ano ba ang sabi ng Panginoon sa mga hudas? Ito, dito sa Matthew 7:21, sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of the Father in heaven. So, yung ginawa niyang pangangaliwa, ginawa niyang paghuhudas, will of the Father ba yun in heaven? So, comment down below kung ano ang masasabi niyo. Next, ito naman. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. Sublang liar ka, Joel Villanueva. Wala kang isang salita, wala kang paninindigan, natakot ka sa tao, hindi ka natakot sa Panginoon. Dito sabi sa 1 John 4:20, yun ang sabi. If anyone says, I love God, yet hates his brother, you hate your brothers. Alan Peter Cayetano. He is a liar, for anyone who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. See? Yun ang sinasabi sa Bible. Okay, meron pa dito. Sa Matthew 26:24 says there that, woe to the man by whom the Son of Man is betrayed. Binitrade mo yung mga kasamaan mo. It would have been good for that man if he had not been born. Buti na lang daw hindi ka pinanganak kasi traitor ka. Yun ang sabi sa Bible. Hindi ako nasabi niya ng Bible. Tapos dito naman, sa Matthew 24, it says then, and then many will fall away and will betray one another and hate one another. Ikaw yun, kayo, nag-hate one another na kayo. Mga religious kayo dyan. Pero hindi nyo ginagamit sa tama. So, paano na yan ngayon? Yung mga members nyo sa GIL, Jesus is Lord,
ang iba ay unti-unti nang humihiwalay at unti-unti nang lumilipat sa iba. So, ano ba yan? Wala kasi kayong panindigan. Ano ba pinaglalaban nyo doon sa kabila, sa majority? O, pinaglalaban nyo ang impeachment. Gustong-gusto nyo kasi gusto nyong ma-impeach si Sara Duterte. Perpetual na hindi na siya makakatakbo ng kahit ano paman. Hindi ninyo alam na hindi lang si Sara ang pwedeng kumandidato. Merong Baste, merong Pulong, merong Kitty, merong Omar, merong mga pamangkin. Marami silang mga Duterte. At gusto niyong hawakan ang flood control dahil sentro, number 1, ang utak ay yung bangag niyong presidente. At pangalawa ay si Martin Romualdez. At kayo sumunod na. Nandiyan ang mga tulfoks na kunyari tumutulong sa mga tao, pero yung mga tao ay kanila namang inuuto kasi yung pinapantulong nila ay galing naman doon sa mga tao na kanilang in-interview at kinakawawa at pinapahiya sa buong Pilipinas or buong mundo. Kasi ganun lang yun. So, kung ikaw, pabor ka doon sa majority ngayon, nasa sayo na yan. Kasi, halatang halata. Sasabihin niyo na si Sara Duterte ang kumuha. Magkano lang ba yung budget niya? Hindi nga umabot ng bilyon. Milyon lang. At saka, ano pa siya? Cleared by the COA. Sabi ko, cleared by the OWA, by the COA pala. So, yun lang ang masasabi ko. Saan ka? Doon sa preacher or doon sa prisoner? Bye-bye! Thank you for watching!